Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 30, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 8, verse 23 to 27. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon, tulungan ninyo kami," sabi nila. "Lulubog tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa Gospel ngayon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang nasa gitna sila ng lawa, biglang dumating ang malakas na bagyo. Napakalakas ng alon kaya halos matabunan ng bangka. Pero ang isang nakakagulat na detalye, si Jesus ay natutulog. Hindi dahil wala siyang pakialam, hindi dahil hindi niya alam ang nangyayari, kundi ipinapakita ni Jesus na hindi siya natitinag ng bagyo. Samantalang ang mga alagad ay natatakot at sumisigaw, "Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo." Bago pa patahimikin ni Jesus yung bagyo, tinanong muna sila ni Jesus, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya." Pagkatapos lamang nito ay sa kanya sinaway ang hangin at ang dagat at nagkaroon ng ganap na katahimikan. Mapapansin natin na hindi agad inalis ni Jesus ang bagyo. Una niyang tinugunan yung takot ng mga alagad dahil ang pinakamalaking problema nila ay hindi ang alon, kundi ang kawalan ng tiwala. Lahat tayo ay may bagyo. May bagyo sa pamilya, may bagyo sa kalusugan, may bagyo sa trabaho, may bagyo sa relationship, may bagyo sa isip at puso. At ang totoo, hindi tayo natatakot dahil may bagyo. Natatakot tayo kapag pakiramdam natin mag-isa tayo. Hindi ba't iyon din ang nararamdaman ng mga alagad? Kasama nila si Jesus, pero dahil natutulog, inakala nilang wala siyang ginagawa. Madalas, ganoon din tayo. Kapag hindi kagad nasasagot yung ating prayers, iniisip natin, "Lord, natutulog ka ba? Lord, nakikita mo pa ba yung pangangailangan ko? Lord, bakit parang tahimik ka?" Pero tandaan natin na sa katahimikan ng Diyos ay hindi ito katumbas ng kanyang pag-abandona sa atin. May mga magulang na tahimik habang tinuturuan ng anak maglakad. Hindi dahil walang pakialam, kundi dahil naroon sila handang sumalo kapag kinakailangan. Ganon din ang Diyos. Maaring tahimik siya, pero hindi siya malayo. At napakaganda ng tanong ni Jesus, "Bakit kayo natatakot?" Hindi ito tanong para pagalitan sila. Isang tanong para paalalahanan sila. Parang gustong sabihin ni Lord na, "Kasama ninyo ako." At baka ito rin yung gustong sabihin ni Jesus sa iyo ngayon. Hindi niya ipinangakong walang bagyo, pero ang ipinapangako niya, hindi niya tayo iiwan sa gitna nito. Kaya ang tanong ay hindi, may bagyo ba sa buhay mo?
Kundi ang tanong, kapag dumating ang bagyo, sino ang mas pinakikinggan mo? Yung ingay ba ng alon o yung presensya ni Jesus? Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat dahil hindi mo kami iniiwan sa gitna ng aming mga bagyo. Kapag natatakot kami, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Kapag tila tahimik ka, tulungan mo kaming magtiwalang naroon ka pa rin. Patahimikin mo hindi lamang yung bagyo sa aming paligid, kundi lalo na yung bagyo sa aming mga puso. At sa bawat pagsubok na aming haharapin, ipaalala mong hindi kami naglalakbay ng mag-isa. Kasama ka namin sa bawat alon. Amen. Friends, baka may kakilala kang dumaraan sa isang mabigat na bagyo ng buhay. May taong pakiramdam niya ay iniwan na siya ng Diyos. I-share natin yung audio gospel na ito. Hindi natin alam, baka sa simpleng pag-share, maging paalala ito sa kanila. Maging paalala ito sa ating mga ka-office mate, kapamilya, katrabaho, mga ka-chatmate natin, sa GC natin, sa ating mga classmate. Magandang paalala to na hindi tahimik, hindi ko mo tahimik ay walang ginagawa ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Nasa bangka siya, kasama natin. Muli, ako po si Kesang Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.